So itong video na to ay related kay kay Kilua. So ito yung compilation ng videos nila. So tingnan na lang natin yung mata ni Kuya kung anong masasabi nyo, kung talaga bang nagsasabi siya na totoo or kung ano. Kayo na lang ang mag-judge. Itinabi ko muna doon sa sa may tindahan ko. Doon patay na. Tapos umuwi muna ako. Nagsiyara ko. Pagbalik ko, nakasako na. Tapos, hindi nangyari doon sa harap ni Armville, di ba Santa Cruz yun. So, hinanap si Kapitan kasi nandun naman si Kapitan. Nandun na may sending niya ng konti yung mangyayari. So itinabi nyo para intayin yung may-ari? Tapos po, sino naglagay sa sako ng sir? Hindi ko po alam kung sino nang naglagay. Pagdating ko, nakasama. Tapos, dadaling ko doon kay Kapitan. Ano kaya pwedeng gawin ng kasong may yung anong tawag mo sa Tagalog, yung rungaw. Okay, may sira. Yeah. Parang nasisiraan na siya ng bait. Ay, mas mabuti pa niyan, pare, na lang, ibaon na lang. Okay. O sige kako, ikaw na munang bahala dyan kasi kako. So, alas 5 ng madaling araw pala, naakyat ni Kilua ang rooftop ng kanilang bahay. Bago ito tumalon mula roon. Isang dumadaang residente naman ang dinambahan ni Kilua, kaya nagpatulong sa humampas sa aso. Yung aso? I think everyone saw it and nakita naman po natin kasi kung ano yung nangyari. No? But we know that GRs are some of the most kindest, gentlest animals. But who is running from? So, ibig sabihin, sila po ang humahabol sa dog at this point. Naging very severe yung action. Ito ang sinasabi na kanila. Gusto lang i-justify. No? Yung nakahaga din sila ng aso na mga animals po is to protect themselves or umiwas. But on this video, we saw na actually tinatry pong hulihin. And what is the intent for that? Ang intent po ba nun ay protektahan ang kanilang mga sarili? Then, bakit very severe yung binigay na blow? No? Pwede namang tabuhin lang yan, di ba? Pero ang ginawa po talaga ay hinapon at sinaktan nga po. At ang ending pa ay nilagay po sa sako. Ano po yung kanilang intent? Yun ba ay para protektahan ang inyong sarili? Protektahan ang inyong pamilya? Pwede naman po natin yung iwasan. We do not go and justify cruelty and maltreatment of anyone. Diba po? So they have their own. Sobrang taas ng bubong, tapos tinalon lang ni Kilua and nag-fold yung legs niya, yung front legs niya, and para sa isang aso na tumalon ng ganung kataas, maaring masaktan siya. Hindi natin alam and hindi ko sigurado. Hold yung paa niya. Definitely, kung sa case ni Kilua, masasaktan po and in pain na siya. Tapos, nakita ko yung galaw ni Kilua habang tumatakbo, habang hinahabol siya nung lalaki, and nung sinabi na may natamaan or kinagat na babae, nakita ko yung galaw niya. Itong galaw ng aso, kapag in pain sila, mapapansin nyo na parang kahit saan na lang sila tumakbo, hindi nila alam yung gagawin. Kailangan lang makahanap sila ng comfortable space sa kanila and for everyone to leave them alone, because by this time, everyone is a threat because they are in pain. So yung sinasabi ng lalaki na pumatay kay Kilua na parang nababaliw na daw yung aso, hindi ako naniniwala doon. Hindi ako naniniwalang nababaliw siya. Kailangan lang nitong asong to na makakita ng kakilala niya or makapunta sa isang comfortable place na alam niyang hindi na madadagdagan yung pain na nararamdaman niya. Doon sa pinakitang video na meron daw babaeng kinagat si Kilua, mapapansin niyo walang targeting doon sa nangyari. Ibig sabihin hindi target ni Kilua na mga gat. Kung nakagat man yung babae, possible na reaction dahil natamaan siya habang nagpapanik si Kilua na bakalan. Sa state ni Kilua, kung siya ay nagpapanik, nakagat na yung babae, hindi ko kayo makakita ng restricted. Malamang fight and release lang yan just to shoo away kung sino man yung gustong lumapit sa kanya. Tandaan natin na an animal in pain will do everything to protect himself. He won't be the aggressor. He will be on the defensive side. Tapos, sa isang interview ng lalaki, may pinapakita siyang kagat daw ni Kilua. Madaming beses na po akong nakagat ng aso. Sa 3 araw po
kapag kinagat ka ng aso, hindi ganyan ang itsura. Iba po yung kagat ng aso, lalo na isang big dog. Mapapansin nyo na meron itong butas, and kung talagang agresibo ito, yung gasgas na pinapakita nyo, hindi po ganyang kaliit. Talagang iwawagayway nila. So ayan mga tropa peeps, para sa akin bilang dog behavior expert, binasa ko yung galaw ng katawan ni Kilua, binasa ko yung galaw nung sinasabing charge, and even yung pagtalon niya dun sa bubong. In addition to that, hindi pa siya sanay to be out in public. Tingnan nyo yung sitwasyon ni Kilua. Tumalon siya in pain, tapos napunta siya sa isang lugar na hindi siya sanay. So, yung reaction niya ay talagang magiging ganito. Ngayon, sagutin natin ang tanong na tama bang patayin ang aso kung nakakagat ito? Bakit kailangang hampasin ng paulit-ulit si Kilua? Ito ang hindi ko maintindihan sa ginawa ng lalaking ito. Makikita sa video na tumatakbo na palayo si Kilua sa kanya. Hinabol pa niya at hinampas ito ng paulit-ulit. Makikita mo na sa sobrang kailangang i-defend ng aso yung sarili niya, the moment na nilayuan ka na ng aso, ang unang instinct mo ay hindi habulin ng aso.